Ako, ito, dun sa impeachment, ngayon lang ako nakakita sa kaysaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day at ipinasa nila on the last day of session. Yun ang makikita mo talaga, politika. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang puwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Ang naisip ko dyan, ma'am, kahapon, how come na there are 100 to 200 plus members of Congress na nag-sign sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nang hindi man lang na-hearing si Sara Duterte? They don't know the details of the case. Sa proper mode nga, ma'am, if you file it in the House Committee on Justice, kasi nandun yung mga abogadong kongresista, ipapatawag pa nila mismo yung respondent, yung kinakasuhan, di ba? Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season na susunod, there's a, hindi... 5,000 pesos. 5,000 pesos. Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Babago mo na maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabalitaan sa ating programa at sa inyong programa na rin. Dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para ho lagi tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Matsalam ho sa 45,473 subscribers mga kabalitaan. Sana ho, bago mag-eleksyon, meron ho tayo sanang 50,000 subscribers at bago matapos ang taon, sana ho umabot na rin tayo ng 100,000 subscribers. At of course, babatiin muna natin si Mommy Rose at Daddy Berting and Toby Tobias dyan sa Cebu City. Lahat ng mga moderators natin, mga masugid na tagapanood, regular na mga sumisilip sa ating munting bahay mga kabalitaan. And of course, sa mga team replay, matsalam ho sa inyong lahat. At kung hindi dahil sa inyo mga kabalitaan, hindi tayo makakuha ng ganito na. Unti-unti nang padami na ho tayo ng padami sa ating munting bahay. Matsalam ho sa inyong lahat. At huwag kalimutan ho, mag-comment kayo, then sana i-like nyo rin yung video ho natin. Then mag-comment ho kayo kasi binabasa ho natin yung comment niyo at binibigyan natin ho yan ng heart at likes mga kabalitaan. Alright? At minsan pag hindi tayo busy ho, ay nagre-reply ho tayo dyan sa inyo. So sana po, while kayo nanonood at huwag kalimutan pindutin yung like button ho dyan para at least mas maging ganado ho tayo. And especially, huwag kalimutan, tuloy-tuloy sa panonood at huwag niyo pong i-skip yung ads na inyong mapapanood sa mga videong pinapanood nyo dito sa ating munting bahay sa Danagan Balita News Update Reaction Video. Ayun tuloy ho tayo sa ating usapin dahil nga po nung ipinasa na ho, pinadala ho na ng Secretary General Velasco itong complaint ho, yung grabe napakakapal yung papel, no? Mababasa kaya yan sa lahat ng mga senador ho natin diyan mga kabalitaan. Ay hindi agad ito, kumbaga, Itsa puwera muna. Wag mo na yang ilapit ito kasi allergy kami diyan sa ganyang bagay. So biglang nag-adjourn ho sila. At nag-motion ho itong si Senator Villanueva mga kabalitaan. Buti na lang bumawi ho sa kanyang kamalian mga kabalitaan. Medyo gumaan-gaan yung loob ho ng mga DDS. And then, kinwestiyon ho sila ng ilang supporters ng sumusuporta sa impeachment. Bakit nyo inatsipuera? Ba't hindi nyo agad nilagay sa kumbaga, ba't hindi nyo pinag-uusapan ho yan? Sana meron ho kayo yung sa plenary tawag nito, acts, dapat naandun ho yun para at least the next following days, natin, pag-usapan ho dyan. Atat na atat kayo Gagawin nyo pang bubo yung mga senador ho natin. At meron ho itong procedure na hindi ho nila ito nagawa-gawa. Kaya may laban ho si Inday Sara Duterte, tayong mga supporters mga kabalitaan. And then, sa ibang usapin,
si Malu Tequila, ay naku po, nagbigay reaksyon patungkol ho sa impeachment ito na parang sinasabi niyang unconstitutional mga kabalitaan. So maya-maya ho malalaman ho natin yan mga kabalitaan. At atin muna hong papanoorin sa inyo. Ay meron pala si yung wag kalimutan po yung ating yung asawa ni Cardema na siya po yung first nominee ata sa Duterte Youth Party List. Piliin niyo po, iboto niyo po ito at itong si Bisaya Good Party List at Ipanaw Party List mga kabalitaan. Then sa mga senatoriables, makikita niyo po dyan sa ating slideshow o slide video natin o sa video niyo mapapanood dyan sa screen natin. So, para hindi niyo po makakalimutan sila, isipin niyo lang po yung kanilang mga numero. Updated po ho yan. May nagtanong kasi sa atin na updated ba? Yes, updated ho yan. Ewan ko lang kung nagbago yung COMELEC. Pero as of this time, updated ho yan. Yun po yung tamang numero ho sa balota mga kabalitaan. Alright. So ngayon, pakikinggan muna natin yung katrayduran ho nitong parang si Charis Pimpengko daw. Sabi nila, yan si Charis Pimpengko yan eh. Yung anak na akala ko nga tomboy itong si Sandro Marcos mga kabalitan. Totoo, seriously speaking, akala ko kasi siya tomboy, parang babae yung muka. Parang na-depress tapos nagpagupit, nagpakalalaki, baka iniwanan sa girlfriend o di kaya boyfriend, di din alam kasi iniisip ko nga parang babae talaga to eh. Tapos naging tomboy. Yun pala lalaki pala ito. Ay, naku, yung mukha kasi mukhang babae kasi mga kabalitaan. Di ba? Anyways, pakinggan ho natin. Alam niyo po ba, naalala niyo yung sinabi ni tatay niya na ayaw ko ng impeachment, hindi ko susuportahan yan kasi ganito gan talagang nagdrama-dramahan sa Malacanang mga kabalitaan, hindi ho tayo nagkamali ho dyan. At nakikita ho natin yung katrayduran ho talaga nila. Tingnan niyo po, siya po yung nanguna na pumirma sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Hoy, dyan sa Ilocos, alam niyo na sisigaw ko siya niyan. Hoy, sa taga Ilocos, alam niyo na, Sandro Marcos. Kayo nang bahala ho dyan. Okay, so tuloy ho tayo dito mga kabalitaan. Pumirma ang 215 kongresista sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bago ang congressional break ng Kamara. Kabilang sa mga pumirma, sina House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos at iba pang House leaders, habang ilan namang mambabatas ang hindi sumuporta sa reklamo. Batay sa impeachment complaint, kabilang sa mga aligasyon laban kay BP Duterte ang betrayal of public trust, katiwalian sa confidential funds at extrajudicial killing sa... Ang tanong ho dyan, ba't nagkakaroon ng betrayal of public trust mga kabalitaan? Di ba? Napaka-angat tong mga nag-file ho dito mga kabalitaan. Then, pati sa confidential funds, dinamay pa ho doon. May result na nga eh. At ewan ko lang kung ano kayang masasabi dito sa COA na talagang hindi ho sila pinapakinggan ng mga buhaya dyan sa mayabang kapulungan. Hindi nila nirerespeto yung resulta ho. May unmodified result na nga. Noong 2022, yung allegation nila to 2023, na nilustay, ninakaw, o kung ano-ano pang aligasyon, sinagot na nga ng COA na si Sara ay malinis cleared ho siya sa ganong investigasyon mga kabalitaan. Dahil nga po talaga sa pagpupursige ho nilang hindi na ho mawawala na sila ng sagabal kasi si Sara natakot sila na magkahulihan diyan sa mayabang kapulungan. Dahil alam siguro nila na may duwende yatang kasama si Inday Sara kaya medyo kailangan ho natin tong pigilan yung Vice Presidente para hindi na makatakbo at si Tamba na ang tatakbo mga kabalitaan. No? Napaka-ambisyoso yung isa rin tong hinampak mga kabalitaan. Davao City. Matatag itong complaint na ito dahil 250 members mismo ang pumirma sa impeachment. Nga naman hindi matatag eh. Siyempre, may huwaga yung puting sobre dyan eh. Siyempre matatag talaga. Alam nyo po, marami ho talaga yung walang mga prinsipyo. Yung mga natitira, yun po ay mga prinsipyo at konsensya nila mga kabitan na hindi ho nila kayang malunukin o yan. Yung mga kasyabutan dyan sa loob mga kabalitaan. Kaya talagang matatag ho. Yeah, matatag na matatag. Magmumukha pa lang nito mga kabalitaan, talagang matatag na matatag mga kabalitaan. Complaint na ito. At hindi pipirma yung mga yon kung hindi sila kumpiyansa na lulusot ito at mabigat ang ebidensya. Siyempre lulusot yan kasi kailangan na lang 1/3 eh. Diba? At siyempre alam na, may mga may mga benepisyo kayo dyan. Matakin nyo po, nawawala yung pera sa ating bansa.
Hindi nga nila may paliwanag kung saan ba yung Maharlika. O saan na ba yung PhilHealth mga kabalitaan? Ang fans nila doon ha? O saan na ba? Hindi may paliwanag. Lalabas lang ho yan pag medyo nasa kalagitnaan na ho ng pangangampanya mga kabalitaan. Mark my word mga kabalitaan, nasa kalagitnaan pag pangampanya, lalabas na ho yung puting sobre. Yung kumikintab na puting sobre mga kabalitaan. May kumikintab pa palang puting sobre. Kala ko yung kulay ginto lang mga kabalitaan. Kapag nilitis ito sa isang impeachment trial by the Senate. Grabe no? Talagang sila ina-assume na talaga nila na yun, tatamaan si Inday Sara Duterte. Take note, may mga may mga lapses kayo dyan. May mga hindi kayo sinusunod. Nasa saligang batas yan kahit ganong sistema, 1/3 yung kukunin ninyo pero may nakalimutan kayo. May nakalimutan kayo at bigla nyo na lang agad-agad, ura-urada, ipinapadala doon sa tawag nito sa Senado. Alam na ho na mga nasa Senado, unfair ho yan sa kanila mga kabalitaan. Kayo, naipasa nyo na sa Senado, kayo, free to go na. Pwede na kayong mga panya anytime. Paano yung mga senador? Kaya utakan lang yan utakan lang yan. Di utakan na naman kayo sa Senado. Ngayon, ang tanong, maliban ho doon sa Senado, sino pa bang na-indyan dyan? Dyan yung TRICOM mga kabalitaan, in-indyan na mga matatalinong mga DDS vloggers mga kabalitaan. Talagang pikon na pikon. No choice. Kailangan i-impeach natin kasi hindi makukulong yung mga matatalinong mga DDS vlogger mga kabalitaan dahil failed tayo sa ating plan A. Dito, plan B tayo, sigurado na to. Isang tawag lang yan. Ito. Sa'yo to. Perma ka. Nako. Walang quick question mga kabalitaan. Sayang yung pera talaga. Talagang nanghihinayang. Pag ganito pa rin, sila pa rin makakaupo dyan. Nako. Ito lang yung masasabi ko sa inyo mga kabalitaan. Mag-abroad na tayo lahat mga kabalitaan. Manarbaho na tayo, magtatrabaho na tayo doon sa ibang bansa. Doon na tayo magpapaalipin. Magpapaalipin na tayo para walang problema. At kikita pa tayo ng malaki. Di ba? Kawawa lang kasi yung ating mga pamilyang naiwanan natin. Sa bagay, masusuportahan dahil may budget na tayo pag nakapag-abroad mga kabalitaan. Pero hindi pa rin maganda. Iniwasan mo na yung bansang talagang bugbog sarado na sa mga hindi mapapakinabang ang mga opisyalis sa ating gobyerno. Kaya kapit bisig, laban tayo. Alam niyo po, ano po ba yung simple lang pong gagawin natin para tayo ay makaresback sa kanila? Ipasok ko natin yung line-up ng senatorial slate ng PDP laban. Yung mga senatorial balls Sino po ba yan sila? Ulitin ko po. Ito si Congressman Marcoleta, number 38. Next, ito si Attorney Vic Rodriguez. Ito, abogado. Dalawang abogado natin. Number 50. Number 22, si incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasama na rin yan si number 28, Senator Bongo. At itong abogado, pangatlong abogado ng PDP, number 10 yata yan, si Jimmy Bundok. Kahit ipasok na lang natin si Philip Salvador, number 58 mga kabalitaan. Subukan natin to. Pati itong si nakalimutan ko to, number 42, si Dr. Mata. At itong si Lambino, number 34. At si Attorney Hinlo, anong number yan? 30. Di ba? At si Pastor Kibuloy mga kabalitaan, ipasok ko natin pag sila ang makapasok ko at manalo sa darating o sa ngayong eleksyon, 2025 midterm election, sigurado babaliktad na yung takip ng kaldero dyan mga kabalitaan. Ang ibig kong sabihin, babaliktad na di ba may kaldero, lutuan, tapos takpan mong ganun, may hawakan dito. Pag bumaliktad yan, never na yan mabubuksan mga kabalitaan basta-basta. Kasi yung nasa laman ng kaldero na yan, puro may mga prinsipyo at may pagmamahal sa ating inang bayan mga kabalitaan. Yun po yun. Kaya babaliktarin natin yung takip ng kaldero sa pamamagitan nitong 2025 midterm election mga kabalitaan. Di po ba? So yun po muna. At saglit lang, unahin ko po lang muna to si Chis Escudero. May sagot to siya pagpapaliwanag mga kabalitaan. Panoorin natin to. Yung kahapon. So doon sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa baba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa,
Sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yon o wet signature. Bawal po ang e-sig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung e-sig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung e-sig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito na mga dapat pang gawin at gampanan ng Senado. At bilang So, ibig sabihin pala nito mga kabaitaan, meron ho silang gagawing verification. So, i-verify ho nila pala ito. Hindi basta-basta na tatanggapin lang pala nila, ito, padala na ni Velasco. Cheese Escudero, ito na So, hindi pala ibig sabihin, pagtanggap na nila, ay okay na ho yun. So, maliban pa ho sa babasahin nila, i-review nila, kailangan pala, i-double check ho nila, i-verify ho nila kung totoo po ba yung mga signature na yun mga kabaitaan. Kasi kailangan daw, pag pumirma ka dito, ay nanumpa ka talaga. Manunumpa ka na ikaw, si Juan de la Cruz, ay nagpapatunay na lalagda sa usaping impeachment laban kay Inday Sara Duterte at ako ay sang-ayon dito na may pahintulot kaya ako nandito nanumpa dahil ibibigay ko na at lalagdaan ko na itong impeachment complaint mga kabalitaan. Ganun ho yun pala. So at least may chance pa ho at madodouble check ko yan kung talaga lahat ay okay na kasi 215, ilan lang ba yan? Mabilis lang ho yan, dami naman ho sila dyan sa Senado. Di po ba? So, hintayin ho natin kung anong magiging hakbang. Pero, 80 or 85%, gagawin ho nila ito magsisimula sa Hunyo 2 mga kabalitaan. Kasi nga, magbe-break na ho sila at mangangampanya na, lalo na ho yung ibang re-electionist, swerte yung hindi pa, di ba? Swerte yung tawag nito. Yung walang kalaban, kumbaga. Paisi-isi na lang, pwede na mag-abroad, pwede na magbakasyon mga kabalitaan. Di po ba? So, yun po ang pagpapaliwanag ni Cheese Escudero. Kaya kayo dyan sa Kamara, huwag nyong gawing bobo itong mga senador. Huwag kayong magmamadali ho dyan. Baka pagsisisihan nyo na naman, gaya sa ginawa nyo, isang araw lang, nakakuha na ng perma, inanunsyo na, may motion na, and then pinapadala agad sa Office of the Secretary General. Itong si Secretary General, ewan ko lang kung may nakapag-advise ba sa kanya, ipinadala na agad doon sa Senado. Hindi man lang mga kabaitaan dumaan sa isang committee ba or parang sa Committee on Justice yata yon, kahit man lang masilip. Yun ang pagkakaintindi ho natin dahil yun ang sinasabi ni Attorney Niel Abayon, if I'm not mistaken mga kabalitaan. So, sabi ni Atty. Abayon na may laban si Inday Sara Duterte kung yung argumentong kanyang sinasabi ay gamitin niya ho, doon i-question sa Korte Suprema, siguradong mananalo si Inday Sara Duterte mga kabalitaan. At malamang sa alamang mga kabalitaan, matitikman ho ng Kamara kung gaano kaalat ho, ang katotohanan mga kabaitaan dahil yun ho ang gagawin talaga ng mga o sa side ng Duterte or kay Inday Sara Duterte dahil yung kanilang mga abogado ay hindi basta-basta mga kabaitaan. Kaya nga sabi nga na Inday Sara Duterte, sige, impeach niya ako, walang problema yun, haharapin ko yan, let's get it on. So nakangiti pa, walang kakaba-kaba. At kung matalo mo siya dito, hindi ho si Inday Sara ang kawawa ho mga kabalitaan. Uulitin ko po, hindi si Inday Sara, si VP Sara ang kawawa ho dito pag natanggal ho siya sa pwesto. Alam niyo po ba kung bakit hindi nila dinaan sa ombudsman? Dahil ang ombudsman mismo nagsabi na wala ho siyang nakitang kamalian o problema na pwedeng kasuhan na plunder itong si Inday Sara Duterte. Ang kanilang teorya mga kabaitaan, kung ipapadala lamang nila ito sa ombudsman, maaring masuspende, matanggal ho sa trabaho, pero pwede po itong makatakbo, makakuha ng posisyon sa mataas na posisyon sa ating gobyerno. Yun ang kanilang iniiwasan. Kaya diretso impeachment, meaning to say, may intention talaga. Which means intentional ho, well-planned ho mga kabaitan. Itong pag-impeach ni Sara Duterte na hindi ho talaga para sa kapakanan ng lahat ng mga mamamayang Pilipino, kundi para ho sa kanilang kagustuhan at
para manatili sa pwesto at makadikwat ho ng maraming salapi. Kaya tayong mga Pilipino, tandaan nyo po, pag hindi na ho tayo natuto sa pangyayaring ito, sigurado magkawatak-watak na ho yung ating bansa, mga kabalitaan. Dadanak ho ang puting-pulang tubig, no? Ang tubig na pula, mga kabalitaan. Yun po ang babala ng mga kapatid nating Muslim na mga Moro, at yun po ay ating bantayan, mga kabalitaan. Nakakatakot to yung babala na yan. Di po ba? So, kailangan ho natin makipaglaban, kailangan ho natin tulungan sa pamamagitan ho ng pagpapanalangin, sa pamamagitan ho ng pagpapalabas ng mga sentimento, at ipakita ho natin abot kamay yung pagtulong kay Sara Duterte para ho siya ay mabigyan pa rin ng mas tudulakas. Kasi nga po, si Sara hindi ho ito iyakin. Hindi gaya ni Barbers, mga kabaitaan. Namuntikan na sila magkasuntukan ni Pichay. Nilapitan niya si Pichay, parang aakmain o ano ba, tinayuan ni Pichay, hinamon, ngayon na tumalikod, mga kabitaan. Kala ko balat sibuyas lang, iyakin din pala ito si Barbers. Galit na, hindi ho nakapunta yung mga DDS sa kanilang pagdinig. Pati na rin itong si Inamo Abante Atras, mga kabitaan. Siya nagsabi, hindi daw pagmumura, o inamo rin. Abante. Ako hindi na ako marunong magmura sa mga ganong bagay, pero ibinabalik lang ho natin yung sinabi ni Atras Abante na minumura ho niya itong si Joey Cruz na inamo. Sabi ni we strike it out because pagmumura yan. No, hindi na. That's not pagmumura. Hindi. Nung araw na yun, nung araw talaga yun, hashtag, grabe. Word of the day. No, that time, nung pagdinig, yun ang pinaka-word of the day, Yung Inamo Abante. Hashtag, yung hashtag ba yun, no? Anyways, meron na ho pala tayong 45,481 subscribers. Mat salamu sa inyo lahat. Tuloy-tuloy lang po, ha. Subscribe po kayo dahil po marami ho tayong matutunan dito sa ating reaction video, mga kabalitan. Ituloy ho natin itong si Senador Jesus Escudero. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona. Dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasyayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize. Yun ang magandang balita. Kumpirmado ho na sa Hunyo 2 na ho. Kumbaga gaganapin itong pagdinig yung impeachment proceeding ho diyan sa Senado. Laban kay Sara Duterte. So malaking magandang laban ho to. Kasi may election pa may halalan pa. So kaya ngayon, ito yung wrong move din to sa mga nagmamadali diyan sa Kamara, mga kabalitaan. Akala ko ba pag naglalakad tong mga buaya, yung mga crocs, di ba? Mabagal ho yun. Oo nga pala, pag tumayo pala yung pag tumakbo, nakaganon pala yun. Sobrang bilis lumakad, parang tawag nun, yung basta yun parang ganon na yun. Oo nga, mabilis palang tumakbo yun pag nakatayo tapos pag ganon, no? Yung lakad lang pag ganon, ano lang pala yun? Okay. Gets ko na, mabilis din palang lumakad at tumakbo itong mga buhaya, mga kabalitan. Di ba? Ngayon, huwag nyo gawing bobo yung mga senador. Kasi planado na rin ho nila yan. Napaka-unfair election. Tapos, urada kayo dyan sa mga senador na yan. Talagang na kayo, no? Talagang sigurado na kayong manalo kayo dyan sa impeachment na yan, mga kabalitaan. Mantakin nyo po, election. Sana ho, yun lang po talaga itong sinasabi ko. Ulit-ulitin ko po talaga to. Kahit hindi na ho kayo, kahit wala na kayong ganang marinig ito. Ito lang talaga masasabi ko. Yung PDP laban, yung kanilang senatorial mga kabalitaan, yung senatorial slate ng PDP laban, yun po dapat ang ating iboto. Botohan ho natin yung sila. Simula kay Pastor Kibuloy, sa ayaw nyo man sa hindi. Kasi ang laban ho dito, hindi ho para sa kanila. Para ho ito sa kinabukasan ng ating bayan. Kasi pag hindi ho masuportahan si Sara Duterte sa Senado, sigurado ho,
pagsisisihan ho natin to mga kabaitaan. Para hindi, kasi sabi nga nila, yung pagsisisi ay laging nasa huli mga kabaitaan. So matuto na ho tayo ngayon. Kasi nabudol na tayo eh. So, di ba nagsisisi na tayo pero huli na ho. Nung nalaman natin na nabudol na. So para hindi ho tayo magsisisi at mas lalo ho tayong sisigla at magkakaroon ng tawag nito, yung sasabihin natin ba na magkakaroon ng tsansa, no? Or pagkakataon na mabawi muli natin yung ating kalayaan mula ho sa mga kamay ng mga buhayang politiko sa ating bansa, suportahan talaga ho natin itong ating mga senatoriables na nasa ho linyada, line up ho ng PDP laban. Sino po ba? Again, ulitin ko, si Pastor Kibuloy, si Congressman Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, sino pa ba? Senator Bato, si Senator Bongo, Dr. Richard Mata, Attorney Hinlo, si Jamie Bundok, sino pa ba yon? Lambino, Attorney Lambino, wala na ba? O parang wala na. Yun na, Philip Salvador. Yun po, ibutuhan ho natin sila para ho tayo makabawi ho, no? Para si Sara ay mapanatili ho natin sa pwesto at pagdating ng 3 years after, doon na ho tayo talagang babawi ho para kay Sara Duterte na ipagpatuloy ho yung laban niya para tayo ay protektado sa batas na meron ho tayo. Kasi nga, inaabuso na ho yung batas. Hindi na ho pinapakinggan, hindi na sinisilip. Gusto lang gumawa sila ng sarili ng in aid of legislation para banggain siguro yung, o para pabor lang ho sa kanilang kagustuhan, mga kabalitaan. Di po ba? So, kailangan ho natin yan, mga kapitan. Huwag ho kayong magsawa ho. Ipagkakalat niyo ho yan sa mga kamag-anak ninyo, sa mga paryente ho ninyo, kaibigan, kaklase, guro, at kung ano-ano pa na kailangan. PDP laban lang ho yung mga senatoriable ang dapat ho nating iboto. Okay? So, tandaan nyo lang po yung mga numero para hindi ho kayo mawala at hindi ho kayo malito. Mga numero ho, yan po ay ating pakatandaan, mga kabalitaan. Isa ba tulad ng nasa rules of court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan? Natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa rules of court? I'm only citing examples na i-authorize yung 12. Parang hearing before a commissioner. Natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, sana natugunan ko yung iyong katanungan. Sir, bagaman mahaba. Sir, yung normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede niyong i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct na impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na. Gaya ng sinabi ko, ginawa yan nung panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin yun. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan nasimulan at sinimulan ang trial ng may sesyon dahil kailangan mag-convene ang impeachment court ng may sesyon. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. So sir, it is better ba kung na-submit ng House of Representatives earlier a few days before ng adjournment para may time kayo na na-actionan sa plenary? That is water under the bridge. It's not for me to decide or pass over the wisdom, absence, or lack of it on the part of the House in filing it a few hours before we adjourned. Mas marapat siguro sila ang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko, hindi naman siguro makataro. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo nung unang vlog ko natin na hindi ho dapat sisihin ang Senado. Yung sisihin ho, itong mga nagmamadali na wala naman talaga sa hulog. Akala siguro nila na mauuto nilang yung mga senador ho natin. At hindi nakakaintindi mga kabalitaan. Nagmamadali, ipapadala doon sa Senado at gusto nila ay ma-actionan agad mga kabalitaan. May ganun ho ba? Hindi ho sila makakagawa niyan. Dahil una, senador ho sila. Pangalawa, pag meron hong ibabanggit na, sir, magkano ho ba yung natin pork barrel dyan? Baka kulang yun sa'yo, bibigyan ho namin kayo. Talagang mabubuking ho sila mga kabitan. Maraming aalmang mga senador pag ganyan ho. Di po ba? Kaya siguro, itong ginawa, palakpakan muna natin itong si Chis Escudero.
At duda ko dito mga kabaitan, kaya ho talagang pinanininigan ni Chis Escudero dahil meron ho talaga siyang karapatan na i-waive ho yung sinasabi ho nilang adjournment dahil nga po ay pwede ho siyang magpalabas, magpapatawag ng mga senador for special session mga kabaitan pertaining to the issue. Kung ano po yung issue na dapat pag-uusapan, wala na pong iba. Ito na po yung impeachment. Now, hindi ho niya po gagawin siguro, malamang sabi niya, June 2 na sila babalik. Hindi niya ho ito gagawin. Sa tingin, sa palagay ko lang po, siguro bumawi o ito si Chis Escudero mga kabaitan. Parang natuto na rin. Kasi sila nga ni Grace po, malamang si Grace po, hindi rin paperma yun sa impeachment ni Sara Duterte. Sasabihin nila, babawi tayo rito. Total, ang pinagsisihan naman ng taong bayan ay Kamara naman, hindi naman tayo eh. Babawi ako dito, hindi ako peperma sa impeachment. Yun po yung mga nakikita ho natin dyan. Yung mga nagkakamali, gaya na lang ni Villanueva, nagkamali ho siya, si Gatchalian, pumirma ho doon sa, tawag noon, sa, sa Vice Ka mga kabitan. Talagang gulat-gulat. Tapos nagkwentuhan pa, nung in-interview na ho sila, ay talagang tindig na tindig eh. Wala daw blanco. Di ba? Pinunahaw sila ng mga netizen. Ngayon, ang ganda ho ng pagpapaliwanag ni Senator Villanueva. Talagang hindi ho siya napilit, hindi ho siya nadulas, hindi ho siya nagkamali sa mga sagoto ng mga makukulit na medyang bayaran mga kabalitaan. Sabi ko nga, pag nadulas to, delikado to. Pag-iinitan na naman to ni Bonget. Buti na lang hindi nadulas at matalino talaga si Villanueva mga kabalitaan. At ito rin si Chis Escudero bilang Senate President mga kabalitaan. So medyo nakakuha na ho tayo ng punto ho dito. Yung puntos na ito ay masasabi ho natin dahil po sa kanilang unang kamalian na nagawa ho at nabisto or ibinunyag ni Congressman Sid Ungab mga kabalitaan. Kaya maganda ho yung laro ho ngayon sa politika. Ngayon, akala ho siguro ng mayabang kapulungan na agad-agad maa-aksyonan dahil may 5 bilyong pa-advance na eh. Di ba? May 5 billion talagang kumpiyansa ho si Tamba na ma-aksyonan agad ito. Kasi may 5 billion ng pauna doon eh. Malamang yun po yung ginamit niya. Hindi niya lang sinabi sa mga senador, pero yun po ang game plan ni Tamba, yung 5 billion pesos na advance payment, sabihin na lang yun na pork barrel ho yan or ano ba yung tawag ho nila, basta paghati-hatian nyo na lang yan dyan. 5 billion, pag may problema, sabihin nyo lang sa amin. Hawak kasi nila yung pera, ibinahay na nila yung pera sa Kamara mga kabalitaan. Malamang yun po ang advance payment. Ito'y akin lamang po ha. Kinoconnect ko lang po yung thread mga kabalitaan para at least maintindihan ho natin kung ano po ba yung ibig sabihin ho nun na pwedeng mangyari yung 5 billion ay isa pa lang advance payment para sa mga senador dahil may kapalit na aksyonan agad itong impeachment laban kay Inday Sara Duterte kabalitaan. Pero tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga. Ulitin natin to, ito maganda to. Kontra, hindi mahalaga. Ulitin natin yun mga kabaitan, saglit lang. Maganda yung pagkakasabi na dito eh. Akong nai-submit ng House of Representatives earlier, a few days before ng adjournment para may time kayo na na-actionan sa plenary. That is water under the bridge. It's not for me to decide or pass over the wisdom, absence, or lack of it on the part of the House in filing it a few hours before we adjourn. Mas marapat siguro sila ang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko, hindi naman siguro makatarungan tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapani-paniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konti o hindi.
Considering yung mention nyo ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Bigas talaga ng ulo? Legally, it cannot be done. So, Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court. Sir, kahit sinabi ni PBBM na ayaw niya sa impeachment dahil divisive, sinuportahan pa ng isang religious group, pero still, natuloy pa rin na-impeach si BP Sara sa House, na i-transmit dito sa Senate. Indication ba yon na hindi nagpa-impluensya ang House of Representatives? Siguro mas sila yung dapat mong tanongin yan, hindi ako. Basta ang Senado, gagampanan namin ang tungkulin namin ng tatagalogin ko, matalino. ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge. And without fear nor favor, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides. Since it is a political process, can we expect na lahat po ng mga senador na tatayong impeachment judge ay magiging fair and impartial, considering na iba kaalyado ni BP Sara? It is a political process, pero para sa akin, ito'y masasaksihan ng ating mga kababayan, tutunghayan ng ating mga kababayan. At malaki ang papel na gagampanan ng public opinion naman talaga dito. At yan ang tinatawag na political process siguro. Pero maging ganun pa man, siguro sabay-sabay tayo, impeachment judge man or mga kababayan natin na manonood sa pagdinig. At base sa ating mapapakinggan, makikita, hindi maririnig o hindi makikita, tayo mismo yung gagawa ng sarili nating pasya. At dahil political process nga ito at mga politiko ang tatayong umuupo bilang hukom, sinong politiko ang kilala mo na sumusuwag ika nga sa public opinion, lalo na sa panahon ng halalan. So, inimbento talaga itong sistemang ito na nagsulat ng ating saligang batas para ganito naman talaga. Hindi para maging sobrang hiwalay, ika nga, sa opinion ng publiko kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang hinuhusgahan. From Myla muna, although para nabanggit nyo na, kung May kung after election magko-convene yung impeachment court, tapos limited na yung time ninyo, carry over yun kung bago na yung composition ng mga senador at kongresista sa 20th Congress? Iyon ang aking paniniwala. Bakit? Ang Amerika kung saan natin kinopya yung ating sistema ng demokrasya at Republican government, yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko, 1/3 lamang ang hinahalal at any one time. May naiiwang 2/3 pa rin. Kaya pwede mong sabihin, continuing body talaga yung Senado. Ang Senado ng Pilipinas, 12. So, walang majority, walang quorum ang may iwan. Subalit, ilang bagay ang nais kong sabihin kaugnay nito. Tingnan nyo na lamang ang mga collegial courts dahil ito hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw na pagtapos ng Kongreso, i-file mo uli. Pag hindi na-aprobahan, kailangan aprobahan uli ng magkabilang kamara. Kahit na-aprobahan sa kamara, dito hindi, simula uli sa simula. Halos lahat naman siguro sang-ayon. Ito ay impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Pero syempre, kikilalanin ang pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito. So ano ang pwede nating ihalin tulad dito? Ang mga collegial courts. Ano-ano ang collegial courts? Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Isama mo na yung Constitutional Commission, kabilang ng Civil Service, ang COMELEC. Tanong, kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korteng yan, ang mga mahistrado ng Korte Suprema, mahistrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman, dinidismiss ba yung kaso o nagpapatuloy lamang? Hindi ba ang sagot ay nagpapatuloy lamang ito? Patuloy lamang yung mga kaso maski nagpapalit ang bumubuo ng collegial court na yon, tulad lamang ng impeachment court. Lalo na court of record din ang impeachment court, kung saan magpalit man, mag-absent man, hindi man mapakinggan ng personal ng impeachment judge, pwede pa rin siya gumawad ng desisyon base sa record na tinanggap ng ebidensya ng impeachment court. Sir, may patanong lang si Nympha. Paano kung magpatawag? Asan ba sila? Nasa press officer. Paano daw kung magpatawag ng special session si PBBM? Pwede nyo na actionan yung impeachment? Oo, pwedeng mangyari yon, pero ang pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam ay hindi para mag-convene ng impeachment court. Sa aking pagkakaalam, ang pagtatawag ng special session ay para sa mahalagang bagay at panukalang batas na kailangan ipasa ayon sa ating saligang batas. Hindi ito isa o saklaw marahil ng provision yon, kaugnay ng special session. Pero haharapin namin yon pag nandiyan na. Siyempre, pag nagpatawag ng special session, sang-ayon man kami o hindi, siyempre, alam naman hindi kami mag-attend. Okay, Mav, and then... Alright, so dito na natin tatapusin mga kabalitaan itong press con kapihan na kapihan sa
Senado. Anyways, naintindihan natin at nakikita at naririnig yung stand ho ng mga senador ay hindi ho nila ito aksyonan at kailangang sisihin or tanungin yung House of Representatives, hindi ho sila sa Senado mga kabalitaan. Tayo'y bumangon laban sa kanila. Kung makapag-ayuda parang utang na loob. Turing nila sa tao parang asong nakatali. Pinapakain ng tira-tira na parang grasya. Pero di mo alam kinain na nilang yaman ng bayan. Pinilit naming maniwala, nagtiwala sa salita. Pero bayan ko nila muna ng sistema. Sa bagong Pilipinas walang pagbabago. Buhaya pa rin lahat busog sa dugot. Pawis ng bawat Pilipino. Alright, so dito pa rin ho tayo sa ating reaction video, Danagan Balita News Update mga kabalitaan. At ito, pagbibigyan na naman natin ng, papakinggan ho natin itong interview ni Cardema dito ho sa ANC Digital. Parang ano to, mga siguro nakarang ilang oras ba to? Bago lang to. So pakinggan ho natin to dito mga kabalitaan si Cardema. 3 impeachment complaints prior to this 4th one. Bakit hindi naganda ang mga Duterte supporters? It seems that the Duterte supporters just relied on the INC rally. But within Congress, anong ginawa ninyo? Yes, ma'am. Actually, we relied on the rules of the House of Representatives. But they followed the rules. What they did was part of the rules. There are 2 modes to impeach. That was one of them. Actually, ang iniisip namin dyan, ma'am, so there were impeachment complaints. Then, i-check muna ng House Committee on Justice kung sufficient in form or in substance. Then after... Yeah, but that's one mode. But you do know the other mode that from the plenary, it goes straight to the Senate. This was done during the impeachment of former President Erap Estrada. Ang naisip ko dyan, ma'am, kahapon, how come na there are 100 to 200 plus members of Congress na nag-sign sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nang hindi man lang na-hearing si Sara Duterte. They don't know the details of the case. Sa proper mode nga, ma'am, if you file it in the House Committee on Justice, kasi nandun yung mga abogadong kongresista, ipapatawag pa nila mismo yung respondent, yung kinakasuhan, di ba? So yun po ang sinasabi ni Attorney Niel Libayan, Attorney Niel Abayon pala, I stand corrected, kung saan may laban ho dito si Inday Sara Duterte, si VP Sara Duterte. Dahil may mga lapses na nangyari ho dyan sa kanilang rules, base ho sa kanilang batas na sinusunod dyan sa House of Representatives. At hindi ho lang yan sa batas ng House of Representatives, sa kabuuan ho yan, sa saligang batas mismo mga kabalitaan. Kaya yun po ang pagpapaliwanag ni Attorney Niel Abayon na dapat questionin ito, dalhin ito sa korte, sa grupo ni VP Sara Duterte at questionin kung ito ba ay constitutional or unconstitutional dahil sa mga lapses na nakikita ho na kung saan in just split of a seconds, minute, in just one day, kompleto na ho yung perma at dinala na ho doon sa Senado. Kaya ho mga kabalitaan, hindi agad-agad umaksyon itong mga senador dahil nakikita ho nila pag ito'y kanilang kakagatin, malamang damay-damay na kabalitaan. Para ma-hear naman yung side niya. But wasn't she called already during the Quad Committee hearings? These 7 articles of impeachment, most of them are actually fruit coming from the Quad Committee hearings. How she used her confidential funds, how she used money that was when she was DepEd Secretary. Kumbaga, she attended those hearings until one day she just refused to attend and refused to explain her confidential funds. Kumbaga, yes, ma'am. This was all heard. A lot of the charges were heard. Yes, ma'am. But ang sinusunod ng mga members of Congress, syempre, di ba, rules-based daw tayo sa Congress. Ang inaantay natin dyan, ipatawag siya ng House Committee on Justice. Then ma-hear ng House Committee on Justice yung both sides. Yung mga nagko-complain, pati yung respondent. Para ma-weigh in ng mga kongresista kung meron bang basis to impeachment na ito. Ang nakakagulat, nag-approve na lang yung 100 to 200 kahapon, last day of Congress, na ini-impeach nila yung Vice President Sara Duterte. Nasa tingin ko, hindi naman nila alam talaga yung details. Kahit magtanungan tayo, magdebatihan tayo dito sa mga 200 plus na ito, baka yung mismong articles of impeachment hindi nila sa ulo o hindi nila alam, ma'am. So yun ang pinagtataka natin, bakit na railroad ng ganun kabilis? Kung ikaw ay kongresista, you are the representative of your district, of your province, you are representing the people of the Philippines, syempre gusto rin ng mga Pilipino, dahil ibinoto nila si Sara Duterte, 32 million, na ma-hear yung side ni Sara Duterte, di ba? What are you representing? If you railroad the process, binoto ng mga constituents mo si Sara Duterte as their vice president, di ba? All right. So clearly, the Duterte supporters believe that this was railroaded, and you feel that the confidential
Parang sabit dito si Karen Davila kasi iniisip niya kasi na yung palang pagpapatawag ni Sara Duterte na nag-auto siya ng once lang doon sa good government yata yun, no? Yung kay Chua. Yun na pala, yun na ang pagkakaintindi niya na hindi sumagot si Sara Duterte. At correction lang po, si Sara Duterte nag-auto siya at gusto niya hong sumagot. Kaso lang, hindi ho siya pinagbigyan doon kasi wala pang mga script, mga kabaitan nung time na yon dahil gulpi di gulat sila sa pagdating ho ni Inday Sara Duterte na wala hong imbitasyon sa panahon na yon. Kaya hindi ho sila nakakapagtanong at yung ginagawa ho nilang remedyo nung nagkaproblema na ho yung tauhan ni Inday Sara Duterte ay doon ho sila nakafocus. At kumbaga, kuno nakalimutan dahil nga tinutuon nila yung mga pagtatanong doon. Nandun na si Inday Sara Duterte. It was their chance na pwede ho nilang tanungin si Inday Sara Duterte sa mga ipinupukulo sa kanya na mga akusasyon patungkol sa confidential funds. But hindi ho nila naitanong sa dami ho nila doong mga kalaban ni Inday Sara Duterte in which si Inday ay nag-iisa lamang ho doon. Sabi nga niya nga wala siyang kakampi dito, nag-iisa lang ho siya. But during that moment, wala ho talagang nagtatanong kay Inday Sara Duterte. Kung bakit? Anong dahilan? Walang script, mga kabalitaan. Kasi pag in-invite nila at kumagat si Inday Sara Duterte, malamang sa alamang, ready na ho yung mga pagtatanong ho nila. Kasi mapapahiya ho talaga sila pag nagtanong sila na walang instruction sa taas at pag nagkamali, yung magkamali ho sila mismo at sila ay talagang madomina ni Inday Sara ang plenaryo ho dyan sa HOR. Naku po, talagang malaking kaihiyan. 5,000 pesos. Kailangan talaga may 5,000 pesos, mga kabalitan, para ho maging masaya si Tamba. Di ba? Balik tayo dito kay Katema. Fund hearing that was conducted by the Committee on Good Government was not sufficient to impeach her. Yes, ma'am. Because in Congress, kahit nga isang kongresista na biglang magtuyo lang, pwede ka na mag-file immediately in the afternoon ng isang House resolution to investigate yung kaaway mo sa buhay. So if the matter is being heard by the Quadcom, it is not the proper forum. Okay. Ayon sa rules of impeachment proceedings, it is the House Committee on Justice. And nakalagay dyan, kung merong inaakusahan, ipapatawag mo para marinig rin yung side po niya. Tungkol sa impeachment, ma'am. Ano ang plano ngayon ng mga Duterte supporters? Now it's in the Senate already. There was already an INC rally. But ano ang plano po ng grupo ninyo and the other Duterte supporters in the lower house? Tayin mo na lang. Yes, ma'am. Sa amin sa Duterte Youth Party List, inolekta rin namin yung listahan ng 200 plus na kongresista kahapon. 215. Gusto namin i-publish yan. Okay. Kasama yung mga mukha nila at kung anong tinatakbuhan nila ngayong 2025. Gusto namin ipakita sa taong bayan na tanungin mismo nila itong mga kongresista nila if they represented their constituencies yesterday nung bumoto sa kanila. Kasi masabi ko sa inyo, 200 plus yan. Ang kaya ko lang i-cite yung mismo kongresista ko dito sa Calamba, Laguna. Alam nyo, I just found out yesterday that Vice President Sara Duterte got more votes than our mayor, than our vice mayor, than our congressman. So kung yung congressman namin, si Cha Hernandez, ay bumoto against kay Sara Duterte kahapon, sinong constituency yung nirepresent niya? Sara Duterte got more votes in Calamba City than her, than our mayor and than our vice mayor. But Chairman, but in getting more votes, that's not an absolute. At the end of the day, an impeachment process holds sitting officials accountable. In other words, just because you were voted and you were very popular, that was the Erap story too, right? And he was impeached for accusations of graft and corruption and eventually plunder as well. So ganun din yun. Yes, ma'am. But in other words, Congress those votes, just having a lot of votes is not an absolute guarantee that you are not accountable to the people. Yes, that's right, ma'am. Anybody who has been voted can be, pwede naman kasuhan kahit sino yan, di ba? Pero ang gusto natin sana, because lahat nga pinag-uusapan sa Sangguniang Barangay, lahat pinag-uusapan sa Sangguniang Panlalawigan at Bayan. Bakit itong pinakamataas na venue for debates and discussion ng Pilipinas, the House of Representatives, ba't hindi pinag-usapan yung kinakasuhan? Bakit hindi ipinatawag at na-hear man lang yung kinakasuhan? Ang akala namin, susundin tong published rules of procedure in impeachment proceedings na ipapatawag ang Vice President sa House Committee on Justice para ma-hear yung side niya. Okay. Ang kinakagulat mo dyan, Ma'am Karen, paano nangyari na merong 100 to 200 members of Congress on last day of session can decide outrightly that Sara Duterte should be impeached?
alam niyo po mga kabaitan, itong si Karen Davila ay nakikita ho natin na talagang pabor ho ito sa impeachment. Kaya ho talagang pinipiit niya itong si Cardema. Si Cardema hindi niya to kaya-kayang basta-basta na lang ma-checkmate niya mga kabaitan kasi matalino ditong mamang ito eh. At makikita niyo po pagtatanong ni Karen Davila ay pro-impeach Sara Duterte talaga mga kabaitan. Kasi kung ano ho yung naririnig niya dyan sa mayabang kapulungan, sa WAD committee na yan, ay sa pagtatanong niya po, ay parang hindi ho magkalayo. Na kumbaga sinisintensyahan niya na, hinuhusgahan niya ito si Inday Sara Duterte. Dahil nga po, na-impeach Inday Sara sa House of Representatives, at ito'y pinaniniwalaan niya dahil may ground para ma-impeach Inday Sara Duterte. Nga in which hindi naman ho sila husgado at wala pa hong kaso na kumbaga walang result, wala pang kumbaga hindi pa na sentensyahan or na convict si Inday Sara Duterte kung kaso yung pag-uusapan ho dito mga kabilan. Kasi itong lahat na to ay puro hokus-pokus. Puro lamang ho ito aligasyon, akusasyon na ginawa na ho nilang husgado, korte, at nagiging mga husgado na itong mga kongresista na ito mga kabalitaan diyan sa kanilang plenaryo, sa kanilang pagdinig. Kaya yung mga tao mismo na galit kay Inday Sara Duterte sa mga Duterte ay naniniwala na rin ho sa kawalang hiyaan nitong mga kongresistang ito mga kabalitaan. That's my last question. If you can answer quickly. Why do you think last session day before Congress adjourned, suddenly there are 215 congressmen who signed? Why? Because it is the adjournment of Congress in an election year. So sinabi ko nga sa inyo, every adjournment day in Congress after a few months, pinapatawag talaga lahat sa Romualdez Hall para ano ba nangyayari doon? Ba't palagay mo bumoto sila? Ang balita ko, merong mga pondo na nakalagay for later release. Ibig sabihin, it is a conditional release of funds. So if you have been promised millions or hundreds of millions of funds and you do not commit yesterday, baka hindi ma-release yan kasi for later release yan, FLR yan. Diba ma'am? Ang masabi ko po sa inyo, totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong na 777. Last year, we have been invited to the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Okay. Ang sabi sa amin ng mga kapwa kongresista, if you attend, you will be given 777 or 21 million worth of funds in each attendance. Pero masabi namin dyan sa Duterte Youth Party List, we have not attended a single event kahit na ini-invite kami kasi nahihiya kami sa Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na mamemera kami ng ganon. Okay. So yung sinasabi ni Mayor Magalong, narinig ko sa kanya kasi, totoo yun. So isa pang maliban sa 777 na yan, last day of session nga kahapon in an election year. So ang balita rin dyan, kasi napagkikwentuhan naman ng mga kapwa kongresista, meron mga pinapangako kahapon na for later release. Okay. So kailangan pag pumirma ka kahapon, panindigan mo yon kasi hindi rin i-release kahit na pirmahan mo. Ang masabi ko lang po, lastly, ang kakapal naman ng pagmumukha natin sa Kongreso. Naghahabol naman tayo ng sobrang pondo at pera na yung pinagkatiwalaan ng taong bayan katulad ni Sara Duterte na lahat kayo lumalapit para magpa-picture at mag-Duterte feast ng 6 na taon, kaya nyong pirmahan ng impeachment nang hindi pa nahihir ang kaso mismo. On that note, I want to thank you so much for joining me today. We're glad to have your side, the Duterte side, on Head Start. 7 millions for loyalty shown, but it's not his money, it's not his own. Congressmen line up, they bow and they grin, trading their honor just to cash in. 2 sorties later, 42 million's the score. Public funds turn to political gain. We say no, no, no to the 777 crop scheme. Taxpayers go, it ain't your heaven. This is our money, not your parade. Justice will rise, your power will fade. Alright, so sa mga bagong nanood ho, huwag kalimutan mag-subscribe ho kayo para ho lagi tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At of course, i-like nyo na po yung video ito. Padamihan ho tayo ng likes mga kabalitaan. Share, mag-comment, at pinutin ang notification bell. Huwag nyo pong i-skip yung ads, ngayon mapapanood dahil malaking tulong ho yan sa inyong lingkod mga kabalitaan. Alright, so dito na ho tayo sa usapin na kung saan ay si Mama o Professor Malutikia ay talagang
bumira rin dito sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. So heto po, panoorin ho natin. At ito pa lang si Cardema. At makikita ho natin yung prinsipyo nito, no? Yung talagang totoong maka-Duterte. Kasi maraming ang iba diyan, like si Tolentino. Sobrang kulilat lagi. Nung sumakay ho kay Duterte, ay nanalo. Ngayon, malapit na yung eleksyon, may ilang buwan, ay wala na. Lumipat ng ibang bakod mga kabitan. Ngayon, nasa administrasyon ngayon. So, balimbing ho yan si Tolentino. Nawala yung yung bilib ko sa kanya. Napaka-bilib pa, talagang bilib na bilib ako sa kanya. Pag nandyan ho yan siya sa saganang mamamayan, na nagsasalita ho, hindi ko na pinapanood yung saga ng mamamayan kasi parang nasisira yung araw ko eh. Parang naiinis ako mga kabitan, na sarap talagang halik-halikan mga kabalikan yung kabalitaan yung siko nun. Ay nako. Anyway, 45,507. Matsalaamo sa mga subscribers. Dito na ho tayo mga kabalitan sa ating pinakapaboritong professor. Wala na pong iba mga kabalitan. Wala na talagang iba. As in, wala na talagang iba. Ito na po si Ma'am Malu Tikia. Pakinggan ho natin dito kabalitaan. Ako, ito, dun sa impeachment, ngayon lang ako nakakita sa kaysaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day. At ipinasa nila on the last day of session. Yun ang makikita mo talaga, politika. Kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa ombudsman, sa vice president, sa chief justice, it took a while. Very transparent, accountable yung process, kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari, bukas sa taong bayan. Biro mo itong ginawa ng House, nagpass sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Bakit ko nasabi yan? Yung tatlong final, impeach the three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang pinasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung anong complaint na nandun. Basta sinabi nila, invoking the Constitution at saka yung rules ng chamber, dahil naka-attain na ng mahigit na 1/3. Impeach na si BP at bayaan mo na sa Senado. Yan ba'y responsableng behavior ng legislator? Wala man lang nagtanong, Your Honors, what are we charging her? Wala. Naghihintay ako kanina. Kaya ako medyo nahuli sa inyo kasi gusto ko marinig. Kasi alam mo, nagbibigay pa rin naman ako ng pasintabi doon sa mga legislators na kayang tumindig. Unfortunately, ako'y nalulungkot. Wala man lang isang nagtanong, Your Honors, what are the articles of impeachment? Ibig mong sabihin, nagpirmahan lang sila. At kaninang umaga na natanggap na buo yung 215, Anong nangyari kaninang umaga when the Speaker called for a caucus? Diba? Yun ang alarming. Kasi ini-impeach nyo, hindi bali kung minority vice president, ang ating current vice president, hindi po. Hindi rin po siya by plurality. Okay? By more than a majority. Nahalal siya. Ano po yun? Ang sinasabi pa ng mga legislators, wala kami pakailam dyan sa mandate mo. Basta impeach ka namin. So ang taong bayan ho nagtatanong, Kaya siguro mga kabaitan, yung tadhana talaga, talagang naniniwala ako sa tadhana. Kaya siguro binigyan si Sara ng Duterte ng ganito kadaming mga nakuhang boto mula sa ating mga kababayang Pilipino, isa na rin ho tayo dyan, ay ito pala yung mga mangyayari ngayon. At tama ho yung sinasabi ni Professor Malu Tikia, hindi ho siya minority, hindi ho siya majority, plurality. Yun, may natutunan tuloy ako dito mga kabaitan. Siya po ay halal na merong 32 million mga kabalitaan. So, hindi ho maoobliga yung siguro ang rason ng ibang mga kongresista na hindi pumirma, maliban ho sa hindi tatanggap sa sinasabi nitong si Cardema na merong 777, ay hindi lang talaga ito pumirma yung iba dahil nga sa prinsipyo at hindi ho sila naniniwala sa mga akusasyon na ibinabato ipinupukol laban kay Inday Sara Duterte.
So yung tadhana yung sinasabi natin, ito po yung lumabas sa bibig mismo ni Professor Malutikia na paano ho nangyari na impeach na hindi man pinatawag? Wala pang articles of impeachment. In-archive lang daw nila mga kabalitaan. Yun po ang sabi ko sa inyo eh. Kaya ako hindi nalungkot, hindi ako hindi naman sumama yung loob ko, pero parang sabi ko, malaking laban to. Talagang tinitest Inday Sara, ang Panginoon na talaga yung bumigay nito. Nagbigay para ho subukan yung katatagan ni Inday Sara Duterte. Yun ang sabi ko nung nalaman kong na-impeach na eh. Kaya sabi ko, hindi ako mawawala ng pag-asa rito. Ipaglalaban ko pa rin. Magpapaliwanag pa rin ako sa programa ko para maintindihan ng taong bayan. Ay kung may mali man ako, edi i-correct na lang ako dyan sa comment section kasi handa naman ho tayo kasi parang nasa pa rin ho tayo. Gusto pa rin nating matuto mga kabalitaan sa mga bagay-bagay ho. Kaya sabi ko, may laban to. Lumabas yung mga balita ho. Itong comment ng mga kilalang tao, yung mga eksperto sa batas, ay talagang nabuhayan ho tayo. At kaya nung nakita ko si Inday Sara, nung nagsalita siya, ay wala ho siyang kaba, wala ho siyang lungkot, hindi siya naapektuhan. Kasi iniisip ko rin na hindi ho kawalan ito ni Inday Sara Duterte. Kung ma-impeach man si Inday Sara Duterte, hindi ho masakit sa kalooban niya ito. Ang nasasaktan lamang ho siya, papaano na ho yung mga taong bumuto sa kanya na 32 milyong botante kung saan ay siya ay nailuklok bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Ilan lang namang oras bago nagkaroon ng decision, no? Nagtatanong, ano po yung charges na inyong pinagbotohan at nakakuha daw ng 215, kaya verified complaint? Ano po yun? Kasi hanggang ngayon, sa tingin ko ni isa sa inyo, hindi nyo alam. So babalik tayo sa eleksyon. Sa mga botante, itanong nyo sa inyong mga kinatawan, ano ho ang charges? Bakit nyo ini-impeach si BP? Kung hindi ho makasagot, ang sunod na tanong, Sir, Ma'am, ba't ho kayo pumirma? Kasi yung pagpirmang yon, pagsasatabi ng mandato ng Vice Presidente. Yun ang napakasakit. Kasi ang taong bayan, hinalal siya. Opo. Okay? Sa plenaryo ngayon, Prof, no, parang formality, no? Kapansin-pansin, marami ding blankong mga upuan. Yes. Ito yung napansin ko kasi sabi 200 plus pero maraming mga blankong upuan. Pero dito sa hindi, kailangan din ba transparent? Kailangan ba natin na marinig? Mas maganda ba individually kung ano yung rason nila? Kasi ganyan din man, di ba? Bakit sila bumoto? Pwede ba natin silang obligahin na mag-explain para makita natin na ito, wala tong wala tong basehan yung mga sinasabi niya. Ano lang to, sabay sa agos. Alam mo, Admar, sana, no? Kasi yung important pieces of legislation, kahit nga tapos na, inihahabol nila yung explanation of both. Pero dito makikita mo ang takbo ng politika, ang daloy ng politika, katulad ng sinabi mo. Kasi niwala man lang nagsabi ng division of the House. Or para magbotohan and explain their votes. Ito, wala ngang viva voce. Walang sinabi na those who are for it, say aye. Diba? Naririnig natin yung palakasan ng boses. Ngayon may narinig ho kayo? Wala. Kaya nakakalungkot dahil nauwi na ang House of Representatives ng ganito. Mabuti pa sa Senado, tinorek ni Senate President Escudero yung isang staff niya na nagmamarunong at sinabi niyang hindi naghahanda ang Senado para tanggapin yan. Makita mo rin yung play ng bawat chamber. Sinabi ng Secretary ng House, ipadadala sa kanila and hopefully the Senate Secretariat will take cognizance of that. At sinagot ni Senate President, no, we're not preparing. And pag dumating sa amin, tsaka kami magpre-prepare. Paano, ang tanong ko ho, paano kayo magpre-prepare last day ninyo? Yes, opo. So technically, pag tinignan mo yung calendar ng both chambers, session ends this week. Yes. Adjourn, hindi suspended. So kung adjourn, tigil. Lahat tigil. Lahat tigil. Unless i-rule ng Speaker at ng Senate President o the other committees can continue deliberating their topics. How can you do that? By February 11 is the start of national elections, which means in the Senate, 12 yan na nag-end ang kanilang mandato. Kaya nga mag-e-elect. At dun sa 12, 7 ang re-electionist at 5 ang end of term. Imaginein mo yung constitutional crisis na krinikreate ng House. Ang continuing body ang Senado, may 12 na naiiwan. But can you dispose with anything that is referred to the Senate with 12 members? The answer there is no. Kasi
Yung 7, tumatakbo ang re-electionist, nag-file as candidate. Imagine mo yung problema. Kasi uupo ako sa impeachment court, pero ako yung nag-file ng certificate of candidacy ko. Oh, doon naman sa 5, uupo ako sa impeachment court, end of term ko na. Oh, ang pangatlo, sandali lang, adjourned kayo. Opo. At seryoso ang impeachment court. Yes po. Oh, ang isa pang dapat malaman ng taong bayan, hindi ho Chief Justice ang uupo sa impeachment ng Vice President. Sino ang uupo? Si Senate President Escudero. Yes. And you think he will be so independent enough? Pero ito, Bakit Prof. ko natanong yan? I'm sorry. Ano ba ang sagot niya sa budget? Diba? Ano sagot niya sa budget? Yun lang ang makakuha ko dyan. Napakadaming constitutional issues that will arise. Yes. Ito, Prof. Alam po natin na sinabi niyo po na hindi po ito dumaan sa normal na proseso itong pag-impeach kay VP Sara. Pwede po ba itong questionin or eto na yun? Para dyan sa Kamara? Alam mo, Master Judea, yung sinasabi kong hindi dumaan sa tamang proseso, hindi yun in reference to dumaan sa justice. Kasi meron rules, may internal rules sila on impeachment na sinasabi, pag nakakuha ng 1/3, diretso. Okay? Ang problema ko lamang doon, sige, nakakuha ng 1/3. Hindi ba dapat sabihin nyo sa plenaryo, ano yung charges? Okay. So legal po ito ginawa nila. Legal din po ito. Although kulang, pero legal pa rin. Oo, legal. Kasi meron sila sa rules nila yun. In-avoid nila yung nangyari kay Joker na nagdadasal. Fast break sa Senado. Kaya in-incorporate yan dun sa rules nila ngayon ng impeachment. Na the moment you get 1/3, immediately transfer to the Senate. Pero hindi naman sinabi doon na hindi nyo na pag-uusapan. Meron kayong botohan na mukhang secret voting yung nangyari, hindi pinipresent yung resolution or articles of impeachment. So kaya tayo ngayon, kasi alam mo ako, hinintay ko anong gagawin dun sa 3? Akala ko sasabihin nila, it was merged. To have 1 impeachment complaint. Wala, sinabi nila the 3 impeachment complaint earlier filed in December 2, 19 and another date is hereby transferred to the archives. So anong ibig sabihin nun? Itinabi nila yun. So kung tinabi nyo yung 3, ano yung controlling na articles of impeachment? O sa tingin ko, kahit mga legislator, hindi pa nila nakikita yun, kinuha lang yung pirma. So, Pro, parang yun ang nakakalungkot. Parang sabi mo kanina yung ginawa kay Joker Arroyo, parang ganito rin, mabilisan, tapos bigla silang nag-prayer vigil. Sa nangyayari po ngayon, parang ganun din po ang gusto nila mangyari. Nagpasa sila ng impeachment, tapos may mga nagdadasal ngayon. Pero at least yun, napapag-usapan na. Hindi yun a different version. Opo. Nung panahon na yun, if my recollection is correct, there was only one articles of impeachment. Thank you, Prof. Opo. Prof, ano yung magiging proseso nito? Kasi alam natin na, yes, tapos na dito sa Kongreso. Pero after nito, magkakaroon ulit ng bagong set, 20th Congress. Ano pong mangyayari po nito, Prof? Well, kailangan yan, hindi ako makakapagsalita dyan kasi legal yan Ang nakikita ko lamang, katulad ng pagfa-file ng mga bills, anything not acted by Congress by the end of their session, which is June 18, I think, is deemed unacted. So it remains, you have to refile it. Ngayon, under constitutional issue. Let's say na parating nila sa Senado at ang Senado nagsabi, sandali lang, wala ng oras. Then another constitutional issue is, will it stop? Yung may 1 year na freeze. Di ba? Pag nag-file ka ng impeachment. Nawala yung audio ni ma'am. Ayun mga kabalitaan, dito na natin tatapusin si Ma'am Malo Tikia. Kaya ngayon oras ng magising, labanan ng sistema, kayamanan ay singilin, wag nang hayaan na tayo'y gawing laruan. Mga lider na ganito, dapat nang palitan. Hawak natin ang lakas, hawak natin ang bukas. Isigaw ang hustisya, wakasang ang bulok na batas. Tayo ang tunay na bida sa kwento ng bayan. Party nila'y tapusin, tayo'y magkaisang lumaban.
Yo, yo, check! Ito na ang tugtog. Kwento ng palasyo na tila naligaw sa daigdig ng pag-asa. Habang ang masa'y nagsasakripisyo, sila'y nasa party, ginto ang mesa. Handa na ba kayo? Ito na ang kwento ng sobra't kawalang malasakit. Saan naabot ang buwis ng bayan? Sa chandelier, sa steak, sa imported na alak. Habang ikaw nasa bangketa, nagsisiksikan sila sa ballroom, sayawan at palakpakan. Musika nila tunog ng kayamanan. Sa bawat nota, pawis natin ang puhunan. Kada ilaw sa entablado, utang natin ang pinapasan. Pero walang ambag sa gutom ng mamamayan. Party-party sa Malacanang, habang ang bayan nasa hukay. Musika ng karangyaan sa masay parang tuyong tinapay. Sila'y may sayaw ng pera, tayo'y sayaw ng hirap. Mga lider na walang puso, kay bilis ng silap, kay bilis ng silap. Ang presyo ng bigas taas ng langit, pero ang mesa nila laging hitik sa init. Imported ang banda, milyon ng bayad, pero batas sa Mindoro sa gutom ay nasasadlak. Taga-Tondo, nagsisiksikan sa barong-barong, habang sila red carpet, sapatos ay mahalon. Ang ilaw ng tahanan natin laging patay, pero disco ball sa kanila parang araw laging buhay. Oy, Pangulo, nasan ang malasakit mo? Pera ng bayan, ginawang pang-aliw mo. Ang kalam ng sikmura, hindi mo ba naririnig? O baka naman sa kislap ng salapi, bingi ka pilit. Sabi mo'y serbisyo, pero mukha'y konsyerto. Sinong lider ang nasa tuktok ng yabang at perpekto? Bansa'y lumulubog sa bahat bagyo ng problema, pero ikaw nakasakay sa yate ng sistema. Ang masay naghihintay, naghahanap ng katarungan, habang ikaw ay abala sa sayaw ng kababawan. Pagod na ang bayan sa drama ng Malacanang, dapat marinig ang sigaw ng masang galit at di matitinag. Party-party sa Malacanang, habang ang bayan nasa hukay. Musika ng karangyaan sa masay parang tuyong tinapay. Sila'y may sayaw ng pera, tayo'y sayaw ng hirap. Mga lider na walang puso, ika'y bilis ng silap. Kaya ngayon oras ng magising, labanan ng sistema, kayamanan ay singilin. Huwag nang hayaan na tayo'y gawing laruan. Mga lider na ganito, dapat nang palitan. Hawak natin ang lakas, hawak natin ang bukas. Isigaw ang hustisya, wakasan ang bulok na batas. Tayo ang tunay na bida sa kwento ng bayan. Pati nila'y tapusin, tayo'y magkaisang lumaban. Party-party sa Malacanang, habang ang bayan nasa hukay. Musika ng karangyaan sa masay parang tuyong tinapay. Sila'y may sayaw ng pera, tayo'y sayaw ng hirap. Mga lider na walang puso, ika'y bilis ng silap. Kaya ngayon oras ng magising, labanan ng sistema, kayamanan ay singilin. Huwag nang hayaan na tayo'y gawing laruan. Mga lider na ganito, dapat nang palitan. Hawak natin ang lakas, hawak natin ang bukas. Isigaw ang hustisya, wakasang ang bulok na batas. Tayo ang tunay na bida sa kwento ng bayan. Party nila'y tapusin, tayo'y magkaisang lumaban. Ayun, narinig niyo po yung soundtrack ko natin. Medyo nagpaparelax lang ho tayo mga kabalitaan. Kasi galing ho tayo sa isang usapin na kung saan ay medyo nakaka-hello ho mga kabalitaan. Nakaka-hello ho yung kanilang mga ginagawang kabalastugan. Nakaka-hello ho yung kanilang katangahan na hindi naman dumaan sa tamang proseso. Ang impeachment ni Sara Duterte, ayun, huli-huli na naman. Maliban ho, hindi nadala ho sila, nahuli na ho sila sa vice cam. Ay ito na naman hong yung proseso. Ay, nako, tumalon, hindi dumaan sa pagdinig at sa tamang proseso ng impeachment. Ngayon, itong dahilan na nagmatigas-tigasan din ngayon yung Senado dahil nga po ayaw ho nila mabiktima sa kanilang katangahan dyan sa mayabang kapulungan. Yun po, kita-kitso tayo sa susunod mga oras sa ating pagbabalik. Maraming salamat. Dito nagtapos yung ating reaction video sa Danagan Balita News Update. At babatiin ko muli ang ating mga kababayan, OFW, Overseas Filipino Workers. Saludo ho kami sa inyo dahil kayo ang bagong bayani ng Pilipinas.
Pilipino, saan mang lupalop ng ating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga moderators at yung mga avid viewers natin, regular na nanonood at sa hindi pa po, subscribe na ho kayo mga kabalitaan. Pasasalamatan muna natin yung 45,516 subscribers sa ating munting bahay. And of course, sa mga team replay, salam ho sa inyong lahat. At of course, si Mami Rose and Danny Berting, Tui Tobias, dyan sa Cebu City. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. To God be the glory. Mwah! Chip chip. Mwah! Peace out.